Ang tren sikat ng Pilipinas. Isang himala na nagwasak sa 9 na taon ng katahimikan, siya ay isang bata na hindi nagsasalita sa loob ng 9 na taon. Ang kanyang pamilya ay napagod na. Ang huling pag-asa na ibinigay ng doktor, hayaan ninyo siyang maranasan ang tren sikat ng Pilipinas. Ang nag-aalangan na ama, ang inang hindi sumusuko, at ang pamilya na tumawid sa karagatan, isang mundo ng perpektong kaayusan na tumatakbo sa bilis na 270 kilometro kada oras. Ano ang nasaksihan ng bata doon at ano ang mga unang salita na lumabas sa kanyang bibig? Isang kwento ng himala na sisira sa katahimikan mula sa London patungo sa Maynila ay magsisimula ngayon. Sa isang tahimik na lugar sa labas ng London, nakatira ang pamilya Thompson. Ang kanilang 2 palapag na bahay na may pulang tisa sa labas ay hindi naiiba sa ibang bahay. Ngunit sa sandaling pumasok ka sa loob, mayroong isang hindi mailarawan na pagod. Si Oliver Thompson, isang 9 na taong gulang na bata, ay hindi pa nakakapagsalita simula nang ipinanganak siya. Ang diagnosis ng Autism Spectrum Disorder na ibinigay noong siya ay 3 taong gulang ay lubhang nagpabago sa buhay ng pamilya. Bagaman hindi nagsasalita si Oliver, naiintindihan niya ang mga salita sa paligid niya. Hindi lang talaga niya magawang bigkasin ang mga ito mula sa kanyang bibig. Kahit ang mga doktor ay hindi sigurado sa dahilan. 8:00 ng umaga, kumatok si Sarah Thompson sa pinto ng silid ng kanyang anak. Walang tugon, karaniwan na iyon. Nang buksan niya ang pinto, nakaupo si Oliver sa kama, nakayakap sa kanyang tuhod. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa kanyang kayumangging buhok. "Magandang umaga, Oliver." Oras na para mag-almusal, ang boses ni Sarah ay malambing ngunit hindi maitago ang pagod. Si Sarah, 38, ay dating guro sa elementarya. Ngunit simula nang ipanganak ang kanyang anak, tumigil siya sa trabaho at inalagaan ito ng 24,007 sa loob ng 9 na taon. Malaki ang naging kapalit niyon. Huminto ang pakikipag-ugnayan niya sa mga kaibigan, nawala ang oras para sa kanyang libangan at nabawasan maging ang pag-uusap nilang mag-asawa. Dahan-dahang tumayo si Oliver. Bawat galaw niya ay matagal. Ang mga hindi inaasahang sitwasyon, bigla ang pagbabago, malalakas na tunog, lahat ng iyon ay nagdudulot ng stress sa kanya at kung minsan ay nagiging sanhi ng matinding atake ng nerbiyos. Sa kusina sa ibaba, handa na ang agahan, toast, scrambled egg at orange juice, ang tanging menu na kinakain ni Oliver. Kapag nagbago ng kaunti ang pagkain, hindi niya ito kakainin. Alam iyon ni Sarah, kaya't pareho ang inihahanda niya tuwing umaga. Wala sa hapagkainan ang kanyang ama, si David. Si David, 42, isang accountant, ay madalas umalis ng maaga. O, sa totoo lang, marahil ay iniiwasan niyang manatili sa bahay. Masyadong mabigat sa kanya ang pagharap sa kapansanan ng kanyang anak. Tumakas siya sa realidad sa pamamagitan ng pagtatrabaho. 10:00 ng umaga, inihatid ni Sarah si Oliver sa eskwelahan para sa espesyal na edukasyon. Nang pumasok sila sa gate, mahigpit na hinawakan ni Oliver ang braso ng kanyang ina. Hindi isang ligtas na lugar ang paaralan para sa kanya. Napakaraming hindi inaasahang pangyayari. Bigla ang tunog ng kampana, malalakas na boses ng ibang bata, pagbabago sa schedule. Lahat ng iyon ay gumugulo sa kanyang isip. Sa silid-aralan, umuupo si Oliver sa sulok at nakatingin lang sa ibaba. Hindi siya tumutugon kahit kinausap ng guro. Kahit na sa simula ay nagpakita ng interes ang kanyang mga kaklase. Ngayon, wala nang lumalapit sa kanya. Hindi siya tumutugon, hindi tumatawa, hindi naglalaro para sa mga bata. Si Oliver ay isang nilalang na hindi nila maunawaan. 3:00 ng hapon, sinalubong siya ni Sarah. Lumapit ang guro niya na may seryosong mukha. Nagkaroon siya ng atake ng nerbiyos. Napabuntong hininga si Sarah sa kanyang puso. Muli, ibang menu po kasi ang inihanda sa tanghalian. Pagkatapos, bigla siyang nag-umpisang hampasin ang lamesa. Pagka-uwi, dumiretso si Oliver sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang file mula sa bookshelf sa tabi ng kama, isang file na koleksyon ng mga talaan ng oras ng tren mula sa buong mundo. Dahan-dahan niyang binuklat iyon at sinusundan ng mata ang mga numero. Ang oras na ito lang ang tanging kapayapaan para kay Oliver. Sa talaan ng oras, lahat ay nakasulat. Anong oras aalis, anong oras darating, lahat ay mahuhulaan
at lahat ay may perpektong kaayusan, isang mundong hindi magtataksil. Nakita ni Oliver ang katiyakan sa perpektong kaayusan na iyon. Ngunit ang pinakamatagal niyang tinititigan ay ang talaan ng oras ng tren sikat ng Pilipinas, mga numero na nakaukit bawat minuto. Bukod pa rito, halos hindi nagbabago ang oras ng mga ito, kaya't maaari niyang tingnan ang mga numerong iyon ng maraming oras. Pagsapit ng gabi, umuwi si David. Hindi karaniwan na maaga siyang umuwi, ngunit ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina nang hindi dumadalaw sa silid ng kanyang anak. Napabuntong hininga si Sarah habang naghahanda ng hapunan. Kailan pa kaya nagsimula na nabawasan ng ganito ang kanilang pag-uusap bilang mag-asawa? Pagkatapos patulugin si Oliver sa gabi, umupo si Sarah mag-isa sa sofa sa sala. Ang pagod ay nangingibabaw sa buong katawan niya. Bukas, magsisimula na naman ang parehong araw at malamang magpapatuloy iyon sa loob ng maraming taon. Hindi ito kawalan ng pag-asa. Ito ay isang damdamin na malapit sa pagtanggap sa walang katapusang mga araw. Ang sentro ng therapy ay nasa isang lumang gusali sa gitna ng London. Minsan sa isang linggo, dinadala ni Sarah si Oliver dito. Iba't ibang pagsusuri, counseling, therapy, ngunit halos wala itong nakikitang epekto. Sa konsultasyon sa araw na iyon, kasama rin si David. Umalis siya ng trabaho ng maaga. Magkatabi ang mag-asawa sa waiting room, ngunit walang nag-uusap. Nakaupo si Oliver sa pagitan nila at gaya ng dati, nakalagay ang file ng talaan ng oras sa kanyang kandungan. Tinawag sila sa consultation room pagkatapos ng 5 minuto sa nakatakdang oras. Ang babaeng doktor ay nasa kalagitnaan ng 40s, may kalmado at maaliwalas na pag-uugali. Tiningnan niya ang record ni Oliver at dahan-dahang nagsimulang magsalita. 3 buwan na ang lumipas simula noong huling konsultasyon, hindi ba? Mahinahon ang boses ng doktor. Mayroon po bang anumang pagbabago sa kalagayan ni Oliver? Umiling si Sarah. Wala naman. Ayaw pa rin niyang magsalita. Nakatingin lang si David sa labas ng bintana habang magkasalikop ang mga braso. Mukhang napansin ng doktor ang kalagayan ng ama. David, alam kong pagod po kayo sa trabaho, ngunit maaari po ba ninyong sabihin sa akin ang inyong iniisip? Sa sinabi ng doktor, tumingin din si David. Magsasalita ako ng prangka. Mahina ang boses ni David. Gaano po kalaki ang posibilidad na makapagsalita ang anak ko? Dahan-dahang huminga ang doktor. Hindi ko po masasabing sigurado, ngunit hindi rin po 0 ang posibilidad. 9 na taon na kaming naghintay, walang nagbabago. Ang boses ni David ay may bahid ng hindi mapigil na emosyon. Ano pa ba ang maaari naming asahan? Tiningnan ng doktor ang mukha ng dalawa. Pagkatapos, kinuha niya ang isang research paper mula sa file. Sa totoo lang, mayroon akong isang mungkahi para sa inyong dalawa. Tumingala si Sarah sa sinabi ng doktor. Ang mga batang may autism, tulad ni Oliver, ay nagiging napakatatag sa isang mahuhulaan na kapaligiran. Sa madaling salita, ang hindi mahuhulaan na sitwasyon ang pinakamalaking sanhi ng stress. Narinig na namin iyon dati, sabi ni David. Oo, ngunit ang imumungkahi ko po ngayon ay isang kakaibang paraan ng therapy. Inilagay ng doktor ang papel sa harap nila. Tinatawag itong environmental therapy. Hayaan po natin siyang personal na makaranas ng kapaligiran na nagdudulot ng pinakamalaking kapanatagan sa kanya. Lumabas po ang resulta ng pag-aaral na sa ganitong paraan, may posibilidad na magbukas ang pintuan ng kanyang puso. Tiningnan ni Sarah ang papel. Nakalista doon ang iba't ibang mga kaso. Kailan po ang oras na pinakakalmado si Oliver? Tanong ng doktor. Kapag tinitingnan niya ang talaan ng oras, sagot agad ni Sarah. Lalo na ang talaan ng oras ng tren. Ganon po ba? Nakita ko ang file niya at nakakolekta po siya ng napakaraming talaan ng oras. Ngumiti ang doktor. Narinig ko po na ang talaan ng oras ng tren sikat ng Pilipinas ang pinakamatagal niyang tinititigan. Opo. Kaya niyang tumitig doon ng maraming oras, tumango si Sarah. Napaisip ang doktor. Kung gayon, bakit hindi po ninyo siya hayaan na maranasan iyon ng personal? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sumimangot si David. Pumunta po tayo sa Pilipinas at sumakay sa tren sikat. Hayaan po natin siyang maranasan ang mundong pinapangarap niya, ang mundong perpektong sinusunod ang oras.
Binalot ng katahimikan ang consultation room. Nagtinginan si Sarah at David. Pilipinas? Bulong ni Sarah. Opo. Ito po ang bansa na may pinakatumpak na oras ng tren sa buong mundo, patuloy ng doktor ng mahinahon. Ang tren sikat ay sinasabing may average na taunang pagkaantala na mas mababa sa 1 minuto. Para kay Oliver, iyon po ay maaaring isang perpektong mundo. Sa kapaligiran na iyon, may posibilidad na may maramdaman ang kanyang puso. Umiling si David. Hindi iyon makatotohanan. Kung walang magbago kahit na pumunta kami sa ganoong kalayuan, ang gastos at oras ay masasayang lang. Hindi po natin malalaman kung sayang iyon hanggat hindi po natin sinusubukan, may katiyakan ang boses ng doktor. Hindi po magbabago ang sitwasyon kung uulitin lang po natin ang ginagawa natin hanggang ngayon. Ancon, Ancon. Tiningnan ni Sarah ang kanyang anak na nakatingin sa talaan ng oras sa kabilang panig ng consultation table. Ang kanyang mga mata ay mas nakatuon kaysa dati. At sigurado siyang may katiyakan sa kanyang mukha. Gusto kong subukan, tahimik na sabi ni Sarah. Tiningnan ni David ang kanyang asawa. Sarah, mag-isip ka ng malamig. Nag-iisip ako ng malamig sa loob ng 9 na taon. May bihirang tatag ang boses ni Sarah. Ngunit walang nagbago. Gusto kong subukan ang isang bagong bagay. Kahit na mauwi iyon sa wala, hindi ako magsisisi. Napabuntong hininga si David. Sige, pag-iisipan ko. Nang gabing iyon, nagkaroon ng family meeting sa sala ng pamilya Thompson. Natutulog na si Oliver sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Seryoso ka ba? Pupunta tayo sa Pilipinas? Tanong ni David habang hawak ang tasa ng kape. Seryoso ako, walang pag-aalinlangan ang boses ni Sarah. Paano ang gastos? Ang oras? Kailangan mong magbakasyon sa trabaho. Ang iyong annual leave? Marami ka pang natitira, hindi ba? Tiningnan ni Sarah ang kanyang asawa. Pakiusap. Bigyan mo lang ako ng 2 linggo para sa ating anak. Nanahimik si David. Nagpatuloy si Sarah. 6 na taon na tayong hindi nagbabakasyon bilang pamilya. Natatakot tayong dalhin si Oliver kahit saan dahil sa atake niya ng nerbiyos. Ngunit iba ito ngayon. Ito ang lugar na gusto niya. Gusto niya? Wala namang sinasabi ang anak natin, hindi ba? Kahit hindi siya nagsasalita, alam ko ang nararamdaman niya. May luha sa mga mata ni Sarah. Ang mukha niya kapag tinitingnan niya ang talaan ng oras. Napansin mo iyon? Iyon lang ang sandali na kalmado siya. Tumayo si David at tumingin sa labas ng bintana. Tahimik na umiilaw ang mga ilaw sa kalsada sa London. Sige, lumingon si David. Pumunta tayo. Ngunit kung walang magbabago pagkatapos nito, tatanggapin natin ang realidad. Tumango si Sarah. Salamat. Kinabukasan, nagsimula ang paghahanda. Naghanap si Sarah ng impormasyon tungkol sa Pilipinas sa internet, ang ruta ng tren sikat, ang talaan ng oras, ang pamasahe, visual support cards para kay Oliver, at noise-canceling headphones para sa kanyang sobrang sensitibo sa pandinig. Dinala rin niya ang mga pagkaing karaniwan niyang kinakain, hanggat maaari. Nag-apply si David ng leave sa opisina. Nagulat ang kanyang mga kasamahan, ngunit marahil naramdaman nila ang kanyang desisyon kaya't walang tumutol. 2 araw bago umalis, sinabi ni Sarah kay Oliver ang tungkol sa Pilipinas. Ginamit niya ang visual support cards upang ipaliwanag ang itinerary, sasakay sa eroplano, pupunta sa bansang tinatawag na Pilipinas at sasakay sa tren sikat. Nang makita ni Oliver ang huling card, namulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Ito ay isang palatandaan ng pagkasabik. Nakaramdam ng pag-asa si Sarah sa reaksyon ng kanyang anak. Dumating ang umaga ng pag-alis. Maaraw ang langit noong Hunyo. Sa taxi papunta sa Heathrow Airport, nakatingin lang si Oliver sa labas ng bintana. Mahaba ang pila sa check-in counter. Mukhang kinakabahan si Oliver sa dami ng tao, ngunit hindi siya nagkaroon ng atake ng nerbiyos. Hinawakan ni Sarah ang kanyang kamay at dinala ni David ang mga bagahe. Sa boarding gate, nag-final check ang pamilya. Pasaporte, tiket sa eroplano, gamot ni Oliver, lahat ay kumpleto. Tara na, sabi ni David. Naglakad sila sa mahabang pasilyo at sumakay sa eroplano, umupo sa kanilang upuan. Nakaupo si Oliver sa tabi ng bintana at nakatingin lang sa labas. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina at nagsimulang gumalaw ang eroplano.
Bilis-dali itong tumakbo sa runway at umangat sa himpapawid. Ang bayan ng London ay unti-unting lumiliit. Nagsimula na ang paglalakbay ng pamilya Thompson. Pagkatapos ng 12 oras na paglipad, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Ang announcement sa loob ng eroplano ay binigkas sa Ingles at Filipino. Dapat ay pagod na si Oliver sa matagal na paglipad, ngunit nakatingin siya sa labas ng bintana na tila kakainin niya ito. Nang bumaba sila sa hagdan, binalot sila ng maalinsangang hangin ng Hunyo. Ang pasilyo patungo sa immigration area ay nakakagulat na tahimik. Maraming pasahero ang naglalakad, ngunit walang nagsasalita ng malakas. Hinila ni Sarah ang kamay ni Oliver habang pinagmamasdan ang paligid. Sa immigration counter, mayroong maayos na pila. Sa airport sa London, hindi bihira na magulo ang pila o magkaroon ng pagpasok sa gitna. Ngunit dito, lahat ay naghihintay ng maayos sa kanilang turno. Hawak ni Oliver ang kamay ng kanyang ina at tinitingnan lang ang sitwasyon. Ang kanyang mukha ay kinakabahan, ngunit walang palatandaan ng atake ng nerbiyos. Pagkatapos ng immigration, pumunta sila sa luggage claim area. Huminto si David. Ang mga maleta na sunod-sunod na lumalabas sa conveyor belt ay nakahanay lahat sa parehong direksyon. Ang mga hawakan ay nakaharap sa labas at ang mga tag ay nakalagay upang madaling makita. Ang mga baggage handler na nakasuot ng uniforme ay maingat na inaayos ang bawat bagahe. Ito, bulong ni David. Nagulat din si Sarah sa parehong tanawin. Walang nasasayang sa galaw ng mga baggage handler para silang isang sanay na koponan. Tinitingnan lang ni Oliver ang maayos na tanawin. Ang kanyang mga mata ay mas nakatuon kaysa dati. Ang mga maleta na maayos na nakahanay, ang mga mahuhulaan na galaw ito ay kapareho ng kaayusan na nakita niya sa talaan ng oras. Kinuha nila ang mga bagahe at dumaan sa customs. Sa kabilang banda, kumalat ang arrival lobby, ang mga sumasalubong, ang mga information board, ang mga karatula patungo sa taxi stand, lahat ay organisado, malinis at maayos. Tumigil si Sarah sa palikuran at nagulat sa kalinisan nito. Ang inodoro at sahig ay napakaganda, halos hindi ka panipaniwala. Ang toilet paper ay nare-replenish at may sapat na sabon, walang ulap ang salamin at tila agad na pinupunasan ang anumang patak ng tubig. Habang nagpapalit ng pera si David sa Philippine peso, nakaupo si Oliver sa bench at pinagmamasdan ang paligid. May mga taong naglalakad, ngunit walang gulo. Tahimik ding naglalakad ang mga bata sa tabi ng kanilang mga magulang. Ang lakas ng tunog ng announcement ay tama lang hindi napakalakas na nakakabingi. Handa na ako, bumalik si David. Pumunta ang pamilya sa istasyon ng Pambansang Express. Sinundan nila ang mga karatula at nakarating sa destinasyon ng hindi naliligaw. May mga gabay sa Ingles sa harap ng ticket machine kaya't hindi sila nahirapan sa pag-operate. Nang bumaba sila sa platform, nakahinto na ang tren. Puting at pulang kulay ang sasakyan. Aalis ng 14:12. Kinumpirma ni David ang oras ng pag-alis. Tiningnan niya ang kanyang relo. Sa kasalukuyan, 14:12. Umupo si Oliver sa tabi ng bintana. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Ang ilaw sa kisame, ang pagkakahanay ng mga upuan, ang lapad ng pasilyo, tiningnan niya ang lahat. Palapit na ang oras ng pag-alis. Tinitigan ni David ang kanyang relo. 14:59 at 4 segundo. Sa platform, nakatayo ang isang guwardiya ng tren sa tabi ng sasakyan. Tinitingnan niya ang kanyang relo at nagpapatatag ng kanyang postura. 14:11 at 5 segundo. Tiningnan ni Sarah si Oliver. Nakatingin lang ang kanyang anak sa labas ng bintana, hindi man lang kumukurap. 14:12 at 00 segundo. Sa sandaling iyon, umalis ang tren. Tiningnan ni David ang kanyang relo, tamang-tama sa segundo. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Oliver. Hindi iyon takot. Iyon ay panginginig ng pagkasabik. Bilis-dali ang tren, ngunit halos walang nararamdamang paggalaw. Kahit na sobrang sensitibo si Oliver, hindi siya nagpakita ng anumang pag-ayaw. Sa halip, mukhang relax pa siya. Sa labas ng bintana, dumadaloy ang tanawin ng Pilipinas. Mga palayan, mga tirahan, mga pabrika, lahat ay maayos. Nakaupo si Sarah sa tabi ni Oliver at pinagmamasdan ang ekspresyon ng kanyang anak. Sa loob ng 9 na taon, nakita ba niya ang kanyang anak na ganito kalmado?
Sa paaralan, sa bahay, o kapag lumalabas palaging kinakabahan ng kanyang anak. Ngunit ngayon, kalmado ang kanyang mukha. Tinitingnan ni David ang dalawa mula sa upuan sa kabilang pasilyo. Unti-unti niyang naiintindihan ang ibig sabihin ng doktor sa mahuhulaan na kapaligiran. Ang lahat sa bansang ito ay gumagalaw ng maayos. Ang tren na umaalis ayon sa talaan ng oras, ang mga bagahe na maayos na nakahanay, ang mga taong tahimik na naghihintay sa kanilang turno. Ito mismo ang mundong hinahanap ni Oliver. Umalis ang train announcement. Ang susunod na istasyon ay istasyon ng Tutuban. Inaasahang pagdating ay 14,505. Naghanda si David na suriin ang oras. Talaga bang darating iyon ng eksakto sa oras? Patuloy na tumatakbo ang tren sa parehong bilis. Tahimik ang mga pasahero, walang maingay. Ang mga taong dumadaan sa pasilyo ay kalmado at hindi nagmamadali. Mukhang lubusan nang nakikisama si Oliver sa espasyo na iyon. Ang kanyang mga balikat ay nakarelax at ang paghinga niya ay mahinahon. Dahan-dahang hinawakan ni Sarah ang kamay ng kanyang anak. Hinawakan din ni Oliver ang kamay ng kanyang ina, na 13,054. Nagsimulang bumagal ang tren. Sa labas ng bintana, makikita ang isang malaking istasyon. Tutuban Station iyon. Dahan-dahang pumasok ang tren sa platform at tumigil ng tahimik. Tiningnan ni David ang relo. 14,055. Ito ay perpekto. Hindi ka pani-paniwala. Bulong ni David. Tumayo si Oliver at tumingin sa paligid. Maraming tao sa platform, ngunit walang gulo. Bawat isa ay tahimik na naglalakad patungo sa kanilang destinasyon. Nang umakyat sila sa hagdan, lumitaw ang concourse ng Tutuban Station. Ang kisame na gawa sa pulang tisa ay maganda, isang armonya ng makasaysayang arkitektura at makabagong kagamitan. Kinumpirma ni Sarah ang information board. Ang platform ng Tren Sikat ay sa unahan. Pumunta tayo para tingnan ang Tren Sikat, sabi ni Sarah kay Oliver. Tumango si Oliver. Hindi siya nagsalita, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata. Naglakad sila sa pasilyo at nakita ang pasukan patungo sa platform ng Tren Sikat. Bahagyang bumilis ang lakad ni Oliver habang umaakyat sila sa hagdan patungo sa platform. May inaasahan siyang isang bagay at sa sandaling lumabas sila sa platform, natigilan si Oliver. Sa harap niya, nakahinto ang puti at asul na sasakyan na may streamline na disenyo. Ang Tren Sikat. Ang Tren Sikat na tinitingnan niya sa talaan ng oras sa loob ng maraming taon ay nasa harapan niya ngayon. Ang katawan ng sasakyan ay maganda at makintab at nagre-reflect ang sikat ng araw. Ang salamin ng bintana ay malinaw at makikita ang loob ng sasakyan. Ang mga bahagi ng koneksyon ng sasakyan ay ginawa ng napakatumpak. Hindi gumalaw si Oliver. Tinitigan lang niya ang Tren Sikat. Ang kanyang mga mata ay may pinaghalong pagkamangha at tuwa. Inilagay ni Sarah ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak, Oliver. Ito ang totoong Tren Sikat. May isang patak ng luha na dumaloy mula sa mata ni Oliver. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng emosyon na hindi niya mailarawan. Naramdaman ni David na uminit ang kanyang dibdib sa tanawin na iyon. Ito ang unang beses niyang makita ang kanyang anak na nagpahayag ng ganoong emosyon. Hindi nagsasalita si Oliver, ngunit sa sandaling ito, siguradong may nararamdaman siya. Ang oras ng pag-alis ay ipinapakita sa electronic billboard. 15 to 18. Sikat Express BLG. 227. Patungong Kalamba. Kinumpirma ni David ang kanyang relo. Sa kasalukuyan, 15 to 17. Sa platform, nakahanay ang mga pasahero, maayos ang pila, walang nag-uunahan. May mga marka sa sahig sa posisyon ng pinto ng Tren Sikat at naghihintay ang mga pasahero sa harap niyon. 15:17 segundo. Nagkaroon ng bahagyang kaba sa platform. Ngunit hindi iyon gulo, kundi isang maayos na kaba. 15,018 at 00 segundo. Tumunog ang bell ng pag-alis at dahan-dahang gumalaw ang Tren Sikat. Hindi pinalampas ni Oliver ang sandaling iyon. Sinusundan ng kanyang tingin ang gumagalaw na sasakyan. Dahan-dahan, ngunit tiyak na bumibilis ang Tren Sikat. Maya-maya, nawala na ang anyo nito sa platform. Tiningnan ulit ni David ang kanyang relo. 15:10:18 at 00 segundo. Perpekto ulit.
Pagkatapos niyang makita ang pag-alis ng tren sikat, dahan-dahang humarap si Oliver sa kanyang ama at hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Walang salita, ngunit ang init ng kanyang kamay ay siguradong nagpahayag ng isang bagay. "Salamat, Papa." Pakiramdam ni David ay iyon ang sinasabi ni Oliver. Ngumiti si Sarah sa tanawin ng dalawa. Tama ang paglalakbay na ito. Hindi nagkamali ang mungkahi ng doktor. Umalis sila sa platform at naglakad sa loob ng istasyon. Hindi na kinakabahan si Oliver. Ang kanyang lakad ay magaan at ang kanyang mukha ay kalmado. Ang hotel na ni-reserve nila ay nasa loob ng walking distance mula sa Tutuban Station. Lumabas sila dala ang kanilang mga bagahe at kumalat ang syudad ng Maynila. Ang matatayog na gusali, ang mga kalsada na maayos, ang mga taong sumusunod sa traffic light, lahat ay maayos. Pagdating sa hotel, sinalubong sila ng mga staff sa front desk na yumuyuko ng malalim. Mabilis ang proseso ng check-in at agad silang binigyan ng susi sa silid. Nang pumasok sila sa silid, muli silang nagulat sa kalinisan nito. Ang kama ay perpektong inayos at ang banyo ay pinakintab. Ang mga kagamitan ay maayos na nakalagay at ang mga tuwalya ay maganda ang pagkakatupi. Naglakad-lakad si Oliver sa loob ng silid. Ito ang karaniwan niyang ritual, palaging kinukumpirma ang lahat sa isang bagong lugar. Ngunit mabilis natapos ang kumpirmasyon niya ngayon. Mukhang napagdesisyonan niya na ligtas ang silid na ito. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana. Nakatayo si Oliver sa tabi ng bintana at nakatingin sa lungsod. Sa malayo, makikita ang pulang tisa ng Tutuban Station. At sa kabilang banda, nandoon ang platform ng tren sikat. Umupo si David sa sofa at napabuntong hininga ng malalim. Pagod siya, ngunit iyon ay isang komportableng pagod. "Sarah," tawag ni David sa kanyang asawa. "Maaaring tama ang desisyon natin." Nagsimulang magkaroon ng katiyakan ang boses ni David. Umupo si Sarah sa tabi ng kanyang asawa. "Nagsisimula pa lang tayo, ngunit sa least, mukhang masaya ang anak natin." Tinitigan nila si Oliver na nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang likod ay may kapanatagan na hindi pa nila nakikita dati. Walang nakakaalam kung ano ang ibibigay ng bansang Pilipinas kay Oliver. Ngunit sa least, ang unang araw na ito ay puno ng pag-asa. Kinabukasan, pumunta ang pamilya Thompson sa Tutuban Station. Ngayon ang araw na personal na sasakay si Oliver sa tren sikat. Magaan ang lakad ni Oliver. Karaniwan, kapag lumalabas, masikip niyang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina dahil ayaw niyang lumabas, ngunit iba ang umaga na ito. Siya mismo ang naglalakad. Pagdaan nila sa gate ng tren sikat sa Tutuban Station, huminga ng malalim si Oliver, tila bago ang isang mahalagang ritual. 10:33 Sikat Express Bleg 223 patungong Nueva Ecija, sabi ni David habang kinukumpirma ang ticket. Nang umakyat sila sa platform, nakahinto na ang tren sikat. Ito ay ang pinakabagong modelo na tinatawag na tren ng pagbabago. Puting sasakyan na may asul na linya at ang harap na bahagi ay matalim at matulis. Tumayo si Oliver sa harap ng sasakyan at tinitigan ang anyo nito. Iba ito sa tren sikat na nakita niya kahapon. Ang katotohanan, nasasakay siya dito, ay lumalaki sa kanyang isip. Pagkaupo, nagsimulang mag-obserba si Oliver sa paligid. Ang button ng recline, ang paraan ng pagtatago ng lamesa, sinuri niya ang lahat. Pagkatapos, tumingin siya sa labas ng bintana. May nakatayong guwardiya ng tren sa platform, nakasuot ng uniforme, may hawak na watawat, at mukhang naghihintay sa oras ng pag-alis. Sunod-sunod na sumasakay ang mga pasahero sa tren. Foreign tourists na may malalaking maleta, businessmen na nakasuit, mga pamilya bawat isa ay tahimik na naghahanap ng kanilang upuan at naglalagay ng kanilang mga bagahe. Shiden Sansafan, hinawakan ni Sarah ang kamay ni Oliver. "Malapit na tayong umalis," tumango si Oliver. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa orasan sa platform. 10:32 at 50 segundo, 10,033 at 00 segundo. Tumunog ang bell ng pag-alis. Sa sandaling iyon, gumalaw ang tren sikat. Dahan-dahan. Ngunit tiyak, hinawakan ni Oliver ang armrest ng upuan. Hindi iyon takot. Iyon ay pag-asa at pagkasabik.
Umalis ang tren sikat sa istasyon at nagsimulang bumilis. Tumataas ang bilis, ngunit halos walang nararamdamang paggalaw. Tahimik ang loob ng sasakyan, halos hindi marinig ang boses ng pasahero sa katabing upuan. Sa labas ng bintana, dumadaloy ang tanawin ng Maynila. Ang mga gusali, mga bahay, mga kalsada lahat ay dumadaloy sa likuran. Inilapit ni Oliver ang kanyang mukha sa bintana. Kumikinang ang kanyang mga mata. Ilang taon na kaya ang nakalipas simula nang makita ni Sarah ang kanyang anak na nagpapakita ng ganoong buhay na ekspresyon sa bilis na higit sa 200 kilometro kada oras, napanatili ang gayong katatagan. Hindi lang iyon teknolohiya. Iyon ay isang pagpapahayag ng isang ugali na naghahanap ng pagiging perpekto. Maya-maya, nagsimulang magbago ang tanawin sa labas ng bintana. Ang lungsod ay naglaho, dumami ang luntian, at kumalat ang tanawin ng probinsya. Kinukumpirma ni Oliver ang bawat pagbabago. Patuloy siyang tumitingin sa labas nang hindi nababato. Pagkatapos ng mga 30 minuto, kinuha ni Sarah ang sandwich na binili niya sa tindahan. Inalok niya kay Oliver at kinuha niya ito ng walang pag-aalinlangan. Karaniwan, tatanggihan niya ang pagkain na hindi niya nakasanayan, ngunit kumain si Oliver ng isang maliit na kagat at isa pa. Nagpatuloy siya sa pagkain. Ito ay isang palatandaan na kalmado siya. Halos walang pasahero na naglalakad sa loob ng sasakyan. Paminsan-minsan lang may dadaan na pupunta sa palikuran. At walang gulo, walang umiiyak na bata, walang nagsasalita ng malakas. Ang katahimikan ay napanatili. Ang kapaligiran na ito ang pinakaangkop para kay Oliver. Mahuhulaan, tahimik at maayos. Tinitingnan ni David ang kanyang asawa at anak mula sa upuan sa kabilang pasilyo. Kalmado ang mukha ni Sarah at si Oliver ay nakatuon sa labas ng bintana. Ang tanawin na ito ay parang isang himala para sa kanya. Maya-maya, muling umalingaw-ngaw ang announcement sa loob ng sasakyan. Malapit na po nating makita sa kanang bahagi ang Bulkang Taal. Napahinga si Sarah. Bulkang Taal, ang simbolo ng Pilipinas. Nag-react din si Oliver sa announcement. Inilapit niya ang kanyang mukha sa bintana at tumingin sa kanang bahagi. Sa simula, wala siyang nakita. May mga bundok lang sa malayo, ngunit unti-unting lumitaw ang anyo nito mula sa pagitan ng mga ulap. Isang malaking bulkan, perpektong hugis kono. May natitira pang puting niebe sa tuktok. Iyon ang Bulkang Taal. Lumaki ang mga mata ni Oliver. Mukhang pilit niyang pinipigilan ang sarili na tumayo. Tumakbo ang tren sikat sa bilis na 270 kilometro kada oras. Ngunit ang Taal ay patuloy na nakikita sa labas ng bintana sa loob ng ilang sandali. Kinuha ni Sarah ang kanyang kamera at kumuha ng litrato. Ngunit mas gusto niyang makita ang reaksyon ng kanyang anak kaysa kumuha ng litrato. Gumagalaw ng bahagya ang bibig ni Oliver. May sinusubukan siyang sabihin. Bahagyang may tunog na lumabas. Napahinga si Sarah. Ngayon, naglabas ng tunog ang kanyang anak. Tia, Al. Hindi malinaw na naririnig. Ngunit siguradong may sinusubukan si Oliver na sabihin. Napansin din iyon ni David. Tumaas siya mula sa kanyang upuan at tiningnan ang kanyang anak. Ngunit wala nang lumabas na salita. Isinara ni Oliver ang kanyang bibig at patuloy lang na tinitigan ang Bulkang Taal. Maya-maya, nawala na ang Taal sa paningin. Ngunit may tiyak na pagbabago sa ekspresyon ni Oliver. May luha sa kanyang mga mata. Niyakap ni Sarah ang kanyang anak sa balikat. Hindi kailangan ng mga salita. Alam ng ina kung ano ang nararamdaman ni Oliver ngayon. Patuloy na umuusad ang tren sikat patungong kanluran. Dumaloy ang tanawin ng Bicol at Quezon sa labas ng bintana. Mukhang hindi pagod si Oliver at patuloy siyang tumitingin sa labas. 12:33. Umalingaw-ngaw ang train announcement. Malapit na po tayo sa estasyon ng Calamba. Kinumpirma ni David ang kanyang relo. Eksaktong 2 oras simula nang umalis. Kung susundin ang talaan ng oras, ang pagdating ay dapat sa 12:45. Nagsimulang bumagal ang bilis ng tren sikat. Sa labas ng bintana makikita ang bayan ng Calamba. May mga lumang simbahan at modernong gusali na magkasama. Maya-maya, nakita ang platform ng Calamba Station. Dahan-dahang pumasok ang tren sikat sa platform. At huminto. Tiningnan ni David ang relo. 12,045 at 00 segundo, perpekto ulit.
Tiningnan ni Oliver ang relo ng kanyang ama at tiningnan niya ang orasan sa platform. Pareho ang ipinapakita nilang oras. Bahagyang ngumiti ang kanyang labi. Iyon ang unang ngiti na ipinakita ni Oliver. Bumaba ang pamilya sa tren sikat at lumabas sa gate ng Calamba Station. Pagkatapos nilang ilagay ang kanilang mga bagahe, naging magaan ang kanilang pakiramdam at nagpasya silang pumunta sa Calamba City Railway Museum. Ang museo ay malayo ng kaunti sa istasyon. Mga 15 minutong biyahe sa taxi. Nang makita ang gusali ng museo, kumikinang ang mga mata ni Oliver. Sa entrance, nakadisplay ang isang totoong singaw na lokomotibo. Bumili sila ng tiket at pumasok sa loob. Sa unang bahagi, nakadisplay ang mga dating tren ng Pilipinas. Ngunit ang pinuntahan ni Oliver ay ang tren sikat area sa likuran. Nakadisplay doon ang iba't ibang tren sikat mula sa unang tren ng pagbabago hanggang sa pinakabagong modelo. Tumigil si Oliver sa harap ng unang tren sikat. Ang katawan na may bilog na disenyo. Ito ay isang sasakyan na aktibo simula noong 1964. Nakasulat sa information panel ang mga kwento noong panahong iyon na binuksan ito kasabay ng isang mahalagang kaganapan sa bansa na ang maximum speed noon ay 110 km kada oras at nasimula ng buksan ito, zero ang aksidente sa pagkamatay ng pasahero. Mukhang binabasa ni Oliver ang panel, kaya niyang magbasa ng mga letra. Hindi lang talaga siya makapagsalita. Pinanood ni Sarah ang kanyang anak na sumisipsip ng kaalaman. Pagkatapos, pumunta sila sa display area ng mga modelong sumunod. Makikita ang proseso kung paano umunlad ang teknolohiya sa bawat panahon. Nagbago ang hugis ng sasakyan, tumaas ang bilis, at bumuti ang mga kagamitan. Maingat na tiningnan ni Oliver ang bawat isa. Inobserbahan niya ang lahat ng matagal. Maya-maya, napansin niya ang area ng driving simulator. May simulator doon na ginaya ang totoong driver's seat. May mga taong nakapila at naghihintay sa kanilang turno. Nag-alinlangan si Sarah. Hindi kayang maghintay ni Oliver sa pila ng matagal. May posibilidad na magkaroon siya ng atake ng nerbiyos. Ngunit si Oliver mismo ang nagtungo sa dulo ng pila. Okay ka ba? Tanong ni Sarah. Tumango si Oliver. May kinting katao sa pila. Ang karanasan ng isang tao ay tumatagal ng mga 5 minuto. Ibig sabihin, maghihintay sila ng mahigit 1 oras. Nag-aalala si David habang tinitingnan ng kanyang anak. Ngunit kalmado si Oliver. Pinagmamasdan niya ang paggalaw ng pila. Bawat matapos ang isang tao, umaabante ang pila ng isang hakbang. Iyon ay isang mahuhulaan na galaw. Lumipas ang 10 minuto. Kalmado pa rin si Oliver. 20 minuto, 30 minuto. Nagulat si Sarah. Hindi pa ito nangyari na naghintay ang kanyang anak sa pila ng ganoon katagal. Nang lumipas ang 40 minuto, lumapit ang isang staff ng museo. Gusto po ng anak ninyo ang tren sikat, ano? Mahinahon na nagtanong ang staff. Ipinaliwanag ni Sarah ang tungkol sa autism ng kanyang anak na hindi siya makapagsalita. Ngunit ang tren sikat lang ang mayroong isang bagay na nagbubukas sa kanyang puso. Seryosong nakinig ang staff. Ganon po ba? Sandali lang po. Umalis ang staff at bumalik pagkatapos ng ilang minuto. Sa totoo lang, mayroon po kaming 2 simulator. Ang isa pa ay karaniwang hindi ginagamit, ngunit maaari po ninyo itong gamitin ngayon bilang espesyal. Nagulat si Sarah. Talaga po? Opo. Gusto po naming maranasan ito ng anak ninyo. Umalis si Oliver sa pila at sumunod sa staff. Dinala sila sa isang hiwalay na silid. Mayroong driver's seat doon na parang totoo. Ang mga instrumento, ang lever, ang mga button lahat ay tumpak na ginaya. Pakiupo po, pag-aya ng staff. Dahan-dahang umupo si Oliver sa driver's seat. Hinawakan niya ang lever. Umupo ang staff sa tabi niya at nagsimulang ipaliwanag ang paraan ng pag-operate. Ito po ang master controller. Itulak po sa harap para bumilis at hilahin sa likuran para magpreno. Seryosong nakikinig si Oliver. Kung gayon, umalis po tayo sa Tutuban Station. Ang oras ng pag-alis ay ipinapakita sa screen. Ipinapakita ang 10 pag-alis. Tinitigan ni Oliver ang orasan. 30 segundo na lang, 20 segundo, 10 segundo, 5 segundo. At sa sandaling naging 10 po, itinulak ni Oliver ang lever.
Dahan-dahang gumalaw ang trend sikat sa screen. Napakahusay, perpektong timing, puri ng staff. Bumilis ang trend sikat. Maingat na inoperate ni Oliver ang lever habang tinitingnan ang speed meter. 100 km kada oras, 150 km kada oras, 200 km kada oras. Pakihinto po sa susunod na istasyon, utos ng staff. Nagsimulang magpreno si Oliver. Unti-unting bumaba ang bilis at huminto sa platform. Katumpakan, 15 cm. Napakahusay na katumpakan para sa isang unang beses. Ang mukha ni Oliver ay may kulay ng kasiyahan. Pagkatapos ng simulator experience, lumabas sila sa silid. Paulit-ulit na lumingon si Oliver. Ang driver's seat ay nakaukit pa rin sa kanyang isip. Maraming salamat po. Malalim na yumuko si Sarah sa staff. Wala po iyon. Nagulat po ako sa pagtuon ng anak ninyo. Siguradong mayroon po siyang kahanga-hangang talento. Niyakap ni David ang kanyang anak sa balikat. Galing mo, Oliver. Tumingala si Oliver sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamit at tuwa. Nang lumabas sila sa museo, paulit-ulit na lumingon si Oliver sa gusali. Ang oras na ginugol niya dito ay espesyal para sa kanya. Pagsapit ng gabi, bumalik ang pamilya sa hotel. Dapat ay pagod na si Oliver, ngunit mukhang hindi pa nawawala ang kanyang pagkasabik. Nang gabing iyon, mabilis na nakatulog si Oliver sa kama. Ang kanyang mukha ay kalmado at hindi siya nagkaroon ng masamang panaginip. Magkaharap na nakaupo si Sarah at David sa sala. Hindi kapani-paniwala bulong ni Sarah na ganoon siya kalmado. Tumango si David. Mayroong isang bagay sa bansang ito, isang bagay na nagpapabago sa ating anak. Tinitigan nilang dalawa ang tanawin ng gabi ng Kalamba. Mula sa bintana, isang tahimik na gabi. Sa katahimikan na iyon, mayroong kaayusan at harmoniya. Ang paglalakbay ni Oliver ay magpapatuloy. Pagkatapos ng kanilang paglagi sa Kalamba, nagpasya ang pamilya Thompson na pumunta sa Maynila. Mula Kalamba hanggang Maynila ay 30 minutong biyahe lang sa tren sikat. Kahit maikli lang ang biyahe, nag-aabang si Oliver na makasakay muli sa tren sikat. Pag-akyat nila sa platform ng Calamba Station, dumating na ang tren sikat. Bumukas ang pinto at bumaba ang mga pasahero. Pagkatapos, ang susunod na mga pasahero ay maayos na sumakay. Pagpasok sa loob ng sasakyan, halos puno na ang mga upuan. Ang upuan na ni-reserve ni David ay isang box seat para sa 4. Sina Oliver at Sarah ay sa tabi ng bintana at sina David at ang isa pang upuan ay sa tabi ng pasilyo. Hindi nagtagal, umupo sa katabing upuan ang isang pamilyang Filipino, isang mag-asawa na nasa 40s at isang 8 daong gulang na lalaki. May hawak ang lalaki na aklat tungkol sa tren sikat. Ito ay parang isang encyclopedia na may mga larawan ng iba't ibang sasakyan. Binuksan ng lalaki ang aklat at binuklat ang mga pahina. Napansin ni Oliver ang galaw na iyon. Tinitigan ni Oliver ang aklat ng lalaki. Napansin din ng lalaki ang tingin ni Oliver. Nagtagpo ang mga mata ng dalawa. Pinakita ng lalaki ang aklat kay Oliver. Walang salita. Binuksan lang niya ang aklat at ipinakita kay Oliver. Nandoon ang larawan ng tren ng pagbabago na sinakyan ni Oliver kahapon. Tinitigan ni Oliver ang larawan at bahagya siyang tumango. Ngumiti ang lalaki. Binuklat niya ang susunod na pahina. Ngayon, larawan naman ng lumang tren sikat noong 1964. Tumango ulit si Oliver. Ang kanyang mukha ay may interes at simpatiya. Ang ina ng lalaki ay malumanay na pinapanood ang dalawa. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti siya at nagbigay galang. Gumanti rin si Sarah ng galang. Walang mga salita na pinagpalitan, ngunit nagkaintindihan sila. Nagbuklat pa ng pahina ang lalaki, mga larawan ng iba't ibang tren sikat. Tiningnan ni Oliver ang bawat larawan at paminsan-minsan bahagya siyang tumango o ngumiti. Iyon ang paraan ng pakikipag-ugnayan ni Oliver. Walang ginagamit na salita, sa pamamagitan lang ng ekspresyon at tingin. Mukhang naintindihan din iyon ng lalaki. Dahan-dahan siyang nagbuklat ng pahina, naghihintay sa reaksyon ni Oliver. Halos mapaiyak si Sarah sa tanawin na ito. Nakikipag-ugnayan ang kanyang anak sa ibang bata. Hindi iyon nangyari ni minsan sa London. Mabilis na lumipas ang maikling 30 minutong oras.
Bumagal ang tren sikat at dumating sa estasyon ng Alabang, NSCR. Isinara ng lalaki ang aklat at bahagyang kumaway kay Oliver. Dahan-dahan ding itinaas ni Oliver ang kanyang kamay. Bumaba ang pamilya sa tren sikat at nagtungo sa gate ng istasyon. Ang Alabang Station ay malaki at may komplikadong istruktura. Nag-cruise ang tren sikat, lokal na tren at subway. Kinukumpirma ni Sarah ang information board habang hinahanap ang luggage area. Balak nilang iwanan ang malalaking maleta at mag-sightseeing sa Maynila nang walang dala. Tinitingnan ni David ang mapa ng istasyon. Sa sandaling iyon, lumingon si Sarah at wala na si Oliver. Oliver, tumingin siya sa paligid, ngunit wala siya. David, wala si Oliver. Nagmamadali ring tumingin si David sa paligid. Mahirap hanapin ang maliit na si Oliver sa dami ng tao. Nandyan lang siya kanina. Nanginginig ang boses ni Sarah. Nangyari na dati na biglang nawawala si Oliver. At kapag natagpuan siya, madalas siyang may atake ng nerbiyos. Nagsimula silang maghanap ng desperado. Ngunit malaki ang istasyon at maraming tao. Lumapit si David sa isang malapit na gwardiya ng tren. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at agad na nakipag-ugnayan ang gwardiya sa radyo. Isang 9 anyos na lalaki, kayumangging buhok, nakasuot ng asul na hoodie. Umalingaw-ngaw ang announcement sa loob ng istasyon. Paulit-ulit ang announcement sa Filipino at Ingles. Naghintay si Sarah na tila nagdarasal. Pagkatapos ng 3 minuto, may dumating na tawag sa radyo. Kinuha ng guwardya ang radyo at sinabi kay David. Natagpuan po siya sa platform ng tren sikat. Ayding. Nagmamadali silang pumunta sa platform. Pag-akyat sa escalator, nakita nila si Oliver. Nakatayo siya sa harap ng tren sikat na naghihintay ng pag-alis. Mayroong isang guwardiya na nakatayo sa tabi niya. Tumakbo si Sarah patungo sa kanyang anak. Oliver! Tiningnan ni Oliver ang kanyang ina at tumango ng kalmado. Hindi siya nagkaroon ng atake ng nerbiyos. Karaniwan, kung naliligaw, labis siyang maguguluhan. Ipinaliwanag ng guwardiya. Nakita ko po siya na nakatitig lang sa tren sikat dito. Mukhang hindi po siya nag-aalala. Yumuko si David sa guwardiya. Nagdulot po kami ng abala. Maraming salamat po. Ngumiti ang guwardiya. Wala po iyon. Gusto po ng anak ninyo ang tren sikat, ano? Humarap si Oliver sa guwardiya at dahan-dahan siyang yumuko, isang pagbati. Nagulat si Sarah at David. Ang kanilang anak ay nagbigay ng pagbati ng kusa. Iyon ang una niyang ipinakitang sosyal na kilos. Malumanay na hinaplos ng guwardiya ang ulo ni Oliver. Bumalik ka ulit para tingnan ang tren sikat, ha? Nagpasalamat ang pamilya sa guwardiya at umalis sa platform. Iniwan nila ang maleta sa coin locker at lumabas sa bayan ng Maynila. Naglakad sila sa mall, nagtanghalian at bumisita sa Luneta Park. Ngunit ang isip ni David ay nakatuon sa nangyari kanina. Hindi nagpanik ang kanyang anak nang siya ay nawala at nagbigay siya ng pagbati sa guwardiya ng kusa. Ito ba ay nagkataon lang o mayroon bang pagbabago na nangyayari? Pagka-uwi sa hotel sa gabi, tumingin si David sa labas ng bintana ng mag-isa. Lumulubog ang paglubog ng araw sa Maynila sa pagitan ng mga gusali. Umupo si Sarah sa tabi niya. Ano ang iniisip mo? Tiningnan ni David ang kanyang asawa. Sarah, nagkamali ako. Ano? Bago kami pumunta sa Pilipinas, hindi ako naniwala sa bansang ito. Tahimik ang boses ni David. Ang mga kwento ng giyera na narinig ko mula sa aking ama. Ang mga alaala ng economic friction na nakita ko sa media, iyon ang gumawa ng imahe ng bansang Pilipinas sa isip ko. Tahimik na nakinig si Sarah, ngunit nang personal akong pumunta dito, lahat ay iba, patuloy ni David. Ang mga tao sa bansang ito ay nagmamalasakit sa anak ng isang dayuhan na parang sarili nilang anak. Ang guwardiya ng tren ay naghanap sa anak namin at pinakalma siya. Ang staff ng museo ay nagbigay ng espesyal na simulator experience. Lahat sila ay mabait. Hindi lang iyon. Tumingin si David sa labas ng bintana. Ang buong bansang ito ay maayos. Ang tren na gumagalaw ayon sa oras. Ang mga taong maayos na nakapila. Ang lungsod na malinis. Iyon ay isang lipunan na bawat isa ay sadyang lumikha. Hinawakan ni Sarah ang kamay ng kanyang asawa.
At ang kaayusan na iyon ang nagpapabago sa ating anak. May luha sa mga mata ni David. Kalmado si Oliver sa kapaligiran na ito. Kaya hindi siya nagpapanik. Kaya nakikipag-ugnayan siya sa iba. Kaya hindi na siya nakapagsalita. Niyakap ni Sarah ang kanyang asawa. Ikaw ang nagbago, David. Sa paglalakbay na ito, nagbago ang paraan ng pagtingin mo sa ating anak. Niyakap nilang dalawa ang isa't isa nang tahimik sa loob ng ilang sandali. Kinabukasan, nagpasya ang pamilya Thompson na bumalik sa Tutuban Station sa Maynila. Ang kanilang flight pauwi ay nakatakda sa 2 araw at balak nilang gugulin ang huling oras sa Maynila. Naghihintay sila ng pag-alis sa platform ng Alabang Station. 11:23. Sikat Express BLG. 128 patungong Tutuban. Mukhang nasanay na si Oliver sa tren Sikat. Sumakay sila sa sasakyan at umupo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga galaw ay mas maayos kaysa noong unang araw. Umalis ang tren Sikat. Dumaloy ang tanawin mula Alabang patungo sa Maynila sa labas ng bintana. Patuloy na nakatitig si Oliver sa labas. Ngunit ngayon, may ekspresyon siya na parang may hinihintay. Napansin din iyon ni Sarah. Ang bulkang Taal. Inaasahan ni Oliver na makikita muli ang Taal. Pumasok ang tren Sikat sa Laguna, Batangas border. Maganda ang panahon at malinaw ang paningin. Bago pa umalingaw-ngaw ang train announcement, tumayo si Oliver. Inilapit niya ang kanyang mukha sa bintana at tumingin sa kanang bahagi. At lumitaw ang bulkang Taal. Mas malinaw kaysa dati. Ipinapakita ang perpektong anyo nito laban sa asul na langit na walang ulap. Gumagalaw ang bibig ni Oliver. Tia, Al. Napahinga si Sarah. Hindi malinaw na naririnig. Ngunit siguradong sinusubukan ng kanyang anak na gumawa ng salita. Napansin din iyon ni David. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at pumunta sa tabi ng kanyang anak. Nakatingin si Oliver sa Taal at patuloy na gumagalaw ang kanyang bibig. Taal, biul kaan, hindi nagiging tunog, ngunit makikita sa paggalaw ng kanyang labi. Bulkang Taal. Sinusubukan niyang sabihin ang salitang iyon. Hindi na napigilan ni Sarah ang kanyang luha. Ang kanyang anak, na hindi nagsalita sa loob ng 9 na taon, ay desperadong sinusubukang gumawa ng salita ngayon. Maya-maya, nawala na ang Taal sa paningin. Bumalik si Oliver sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Ang kanyang noo ay pinawisan. Iyon ay isang patunay ng kanyang pagsisikap. Pinunasan ni Sarah ng panyo ang pawis ng kanyang anak. Galing mo, Oliver. Dazo. Aso, Liza, so. Dazo. Tiningnan ni Oliver ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay may kasiyahan, ngunit mayroon ding pagkabigo. Hindi naging boses. Ngunit siguradong umuusad siya. Bumalik si David sa kanyang upuan at nanumpa sa kanyang puso. Kahit matapos ang paglalakbay na ito, hindi siya susuko. Mananatili siyang may pag-asa hanggang sa araw na makapagsalita ang kanyang anak. Patuloy na tumatakbo ang tren Sikat patungong Maynila. Bumalik ang nakasanayang tanawin sa labas ng bintana, Cavite, at pagkatapos ay Maynila, 14:46. Dumating ang tren Sikat sa Tutuban Station. Pagbaba sa platform, huminga ng malalim si Oliver. Tila ang lugar na ito ay ang sarili niyang tahanan. Lumabas ang pamilya sa gate at nagtungo sa hotel na ni-reserve nila. Bukas ang huling araw nila sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nagsulat si Sarah sa kanyang journal sa silid ng hotel. Sinusubukan ni Oliver na magsalita. Hindi pa naging boses, ngunit siguradong may pagbabago na nangyayari. May ibinigay ang bansang ito sa aking anak. Hindi ko pa lubos na naiintindihan kung ano iyon. Ngunit sigurado ako ngayon na tama ang desisyon namin. Sa labas ng bintana, kumalat ang tanawin ng gabi ng Maynila, walang katapusang mga ilaw na nagliliwanag sa lungsod. Ang bawat ilaw ay nagliliwanag sa buhay ng isang tao. At ngayon, nagsisimula na ring liwanagan ng isang bagong liwanag ang buhay ng pamilya Thompson. Dumating ang huling umaga sa Pilipinas bago umuwi. Maagang nag-check out ang pamilya Thompson sa hotel. Nakatakda silang umalis sa Naya sa gabi, ngunit nagmungkahi si Sarah na pumunta sila sa Tutuban Station ng isa pang beses. Oliver, pumunta tayo para tingnan ang tren Sikat sa huling beses. Agad na tumango si Oliver sa mungkahi ng kanyang ina. May liwanag ng pag-asa sa kanyang mga mata.
Pagdating sa Tutuban Station sa pamamagitan ng taxi bandang 1:00 ng hapon, medyo walang tao sa loob ng istasyon dahil ito ay weekday. Ang lakad ni Oliver sa hagdan patungo sa platform ng tren sikat ay walang pag-aalinlangan na. Tila isa siyang ibang tao kumpara noong una silang bumisita dito. Pagdating sa platform, may nakahinto na tren sikat sa track 14, 14-3, Sikat Express Blag, 229, patungong Kalamba, ang ipinapakita sa departure board. Kinumpirma ni David ang kanyang relo. Sa kasalukuyan, 13,058. 5 minuto na lang bago umalis. Tumayo si Oliver sa harap ng tren sikat. Ang puti at asul na sasakyan ay nagre-reflect sa sikat ng hapon. Isang tanawin na nakita niya ng maraming beses sa linggong ito. Ngunit ito ang huli. Tumayo si Sarah sa tabi ng kanyang anak at tiningnan ang kanyang ekspresyon. Mayroong isang bagay na parang determinasyon sa mga mata ni Oliver. Sa platform, nakahanay ang mga pasahero, maayos at tahimik. Nakatayo ang kondaktor sa tabi ng sasakyan at tinitingnan ang kanyang relo. 37:59. Sinubukan ni David na ikintal sa kanyang alaala ang sandaling ito. Ang oras na ginugol nila sa Pilipinas kasama ang kanyang anak ito ay naging napakahalaga para sa pamilya. 14. 3 minuto na lang bago umalis. Tinitigan lang ni Oliver ang tren sikat. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. 14:01. Ang mga pasahero ay naglalagay ng kanilang huling bagahe at sumasakay sa loob ng sasakyan. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang tunog ng pagsara ng pinto. 14:02. Ginagawa ng kondaktor ang final check. 14:03. Tumunog ang bell ng pag-alis at dahan-dahang gumalaw ang tren sikat. Sa sandaling iyon, humarap si Oliver sa kanyang ama at binuksan niya ang kanyang bibig. G.A.L.E.N.G. Isang boses, mahina, ngunit isang tiyak na boses. Natigilan si David. Sinabi ni Oliver ulit. Galing! Ngayon, mas malinaw na. Bumuhos ang luha mula sa mata ni Sarah. 9 na taon. 9 na taon, ang kanyang anak na hindi nagsalita ni minsan ay nagsalita ngayon. Habang nakatingin sa pag-alis ng tren sikat, bumulong ulit si Oliver. Galing! Ang boses na iyon ay puno ng emosyon. Niyakap ni Sarah ang kanyang anak. Hindi mapigilan ang kanyang luha. Lumuhod si David at niyakap ang balikat ng kanyang anak. Oliver. Nanginginig din ang boses ni David. Niyakap silang tatlo sa platform. Nagsimulang mapansin ng mga tao sa paligid ang sitwasyon. Ngunit walang lumapit. Tahimik lang silang nagmamasid. Maya-maya, lumapit ang isang guwardiya ng tren. Nakita ng guwardiya ang umiiyak na pamilya at mahinahon siyang nagtanong, "Okay lang po ba kayo?" Tumingala si Sarah. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. "Paumanhin po, kami. Hindi ko masabi," ipinaliwanag ni David sa halip. Nagaling sila sa England na ang kanilang anak ay may autism at hindi nagsalita sa loob ng 9 na taon, na nagpunta sila upang maranasan ang tren sikat ng Pilipinas sa mungkahi ng doktor. At na ngayon lang siya nagsalita sa unang pagkakataon. Tahimik na nakinig ang guwardiya at huminga siya ng malalim. "Ganoon po ba?" May luha din sa mata ng guwardiya. "Nagsalita po ang anak ninyo nang makita ang tren sikat." Tumango si Sarah. Lumuhod ang guwardiya sa harap ni Oliver at tiningnan niya ito sa mata habang nagsasalita. "Salamat po sa pagmamahal ninyo sa tren sikat." Tiningnan ni Oliver ang guwardiya at binuksan niya ang kanyang bibig. "Salamat." Isang malinaw na boses. Nagbago ang mukha ng guwardiya sa pagkamangha. Nagpatuloy si Oliver. "Maraming salamat po. Kami po ang dapat magpasalamat. Salamat po. Masaya po ako na nakilala kita." Tumayo ang guwardiya at humarap kay Sarah at David. "Ang tren sikat po ay ang karangalan ng Pilipinas. Ngunit ang makasaksi po sa sandali na nagsalita ang inyong anak sa unang pagkakataon ay ang pinakamalaking karangalan para sa akin ngayon." Hinawakan ni Sarah ang kamay ng guwardiya. Maraming salamat po. Mabuti na pumunta kami sa Pilipinas. Mabuti na nakilala namin kayo." Ngumiti ang guwardiya. "Bumalik po kayo ulit sa Pilipinas. Ang tren sikat ay laging naghihintay dito." Yumuko ulit si Oliver sa guwardiya. Umalis ang pamilya sa platform. Habang bumababa sa hagdan, paulit-ulit na lumingon si Oliver.
Patuloy na kumakaway ang guwardiya. Habang naglalakad sa loob ng istasyon, hinawakan ni David ang kamay ng kanyang asawa. "Sarah, naniniwala ka ba?" "Oo, parang nananaginip pa rin ako." Naglalakad si Oliver sa pagitan nila. Magaan ang kanyang lakad at kalmado ang kanyang mukha. Patungo sa labasan ng istasyon, huminto si Oliver at lumingon ulit siya, ang hagdan, patungo sa platform ng tren sikat. Sa kabilang banda, nandoon ang lugar kung saan niya nabawi ang kanyang boses. Bahagyang bumulong si Oliver. "Paalam." Nang marinig ang salitang iyon, muntik na namang mapaluha si Sarah. Sumakay sila sa taxi patungo sa Anaya. Dumadaloy ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Ang mga matatayog na gusali, ang mga kalsada na maayos, ang mga taong sumusunod sa traffic light. Nakatingin si Oliver sa labas ng bintana. Bumalik na siya sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay iba sa dati. Iyon ay isang napiling katahimikan pagdating sa airport at pagkatapos mag-check-in. Ang oras bago mag-board, nagpahinga ang pamilya sa isang cafe. Pinag-isipan ni David ang linggong ito habang umiinom ng kape. Ang mukha ni Oliver nang dumating sila sa Naiya, ang unang beses niyang makita ang tren sikat, ang kanyang pagtatangka na magsalita sa harap ng Bulkang Taal, ang simulator experience sa Railway Museum, ang pagkaligaw sa Alabang, at ang sandali na nagsalita siya sa platform ngayon. Lahat ay parang isang himala. Ngunit sa parehong oras, naramdaman niya na hindi iyon nagkataon lang. Ang kaayusan ng bansang ito, ang malasakit ng mga tao, ang ugali na naghahanap ng pagiging perpekto, lahat ng iyon ang nagbukas sa puso ng kanyang anak. Palapit na ang oras ng pagboard. Pumunta ang pamilya sa boarding gate. Sa harap ng gate, nagsalita si Sarah kay Oliver. "Oliver, paalam sa Pilipinas." Tumango si Oliver at binuksan niya ang kanyang bibig. "Babalik." Nagtinginan si Sarah at David. Sinabi niya na babalik siya. Tumango ulit si Oliver. "Babalik." Niyakap ni David ang balikat ng kanyang anak. "Oo, babalik tayo, sigurado." Sumakay sila sa eroplano. Umupo sila sa kanilang upuan at ikinabit ang seatbelt. Nakatingin si Oliver sa labas sa tabi ng bintana. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina at gumalaw ang eroplano. Tumakbo ito sa runway at maya-maya lumipad. Kumalat ang tanawin ng Pilipinas sa ibaba. Ang bayan ng Maynila, ang mga luntiang probinsya at ang mga bundok na nakikita sa malayo. Patuloy na tinitigan ni Oliver ang tanawin. Pumasok ang eroplano sa mga ulap at nawala na ang Pilipinas sa paningin. Inalis ni Oliver ang kanyang mukha sa bintana at tiningnan ang kanyang mga magulang at bahagya siyang ngumiti. Iyon ang una at totoong ngiti na ipinakita niya simula nang ipinanganak siya. Naramdaman ni Sarah na lahat ng kanyang paghihirap ay nabayaran na sa ngiti na iyon. Ang 9 na taon ng pagod, ang hindi mabilang na konsultasyon, ang mga araw na muntik na siyang sumuko, lahat iyon ay naging binhi ng ngiti na ito. Tiningnan ni David ang labas ng bintana. Sa likod ng mga ulap, nandoon ang Pilipinas. Ang bansang iyon ang nagbigay ng buhay sa kanyang anak. Ang monitor sa loob ng sasakyan ay nagpapakita ng ruta ng flight, Manila patungong London. 12 oras na paglalakbay, ngunit iba ito sa pag-alis. Ang pagbalik na flight ay puno ng pag-asa. Muling ipinikit ni Oliver ang kanyang mga mata, ngunit hindi iyon dahil sa pag-aalala. Iyon ay isang mapayapang tulog. Hinawakan ni Sarah ang kamay ng kanyang anak. "Pagaling ka, Oliver. Galing mo." Tiningnan ni David ang kanyang asawa at anak. Tapos na ang paglalakbay na ito. Ngunit ang tunay na paglalakbay ay magsisimula pa lang. Ang paglalakbay ni Oliver na makakonekta sa mundo gamit ang mga salita. Patuloy na umuusad ang eroplano patungong kanluran. Umalis na sa Pilipinas at patungo sa London. Ngunit sa puso ng tatlong tao, ang mga alaala sa Pilipinas ay mananatiling nakaukit magpakailanman. Ang puti at asul na sasakyan ng tren sikat, ang katumpakan ng pag-alis ayon sa oras, ang magandang anyo ng Bulkang Taal, ang ngiti ng mga mabubuting tao at ang mga unang salita ng kanilang anak na lumabas sa platform. Galing! Ang isang salitang iyon, ang simula ng lahat. 1 buwan pagkatapos makabalik sa London. Araw-araw, unti-unti nang nagsasalita si Oliver. Sa simula, mga salita lang.
train, salamat. Maingat siyang pumipili ng mga maikling salita. Nagulat ang mga guro sa espesyal na edukasyon sa pagbabago. Ang bata na nanatiling tahimik sa loob ng 9 na taon ay biglang nagsalita. Nagtanong ang kanyang guro, "Ano po ba ang nangyari?" Ngumiti si Sarah. "Sa Pilipinas, natagpuan ng anak ko ang sarili niyang lugar. Pagkatapos ng 2 buwan, kaya na ni Oliver na magsalita ng maikling pangungusap. Maaraw ngayon. Punta eskwela. Gusto ko, tren sikat." Ang mga larawan na kinuha nila sa Pilipinas ay nakadisplay sa kanyang silid. Bulkang Taal, tren sikat, Tutuban Station. Gabi-gabi, tinitingnan ni Oliver ang mga larawan na iyon bago matulog. Malaki rin ang nagbago sa relasyon ni David at Oliver. Ang ama at anak na walang pag-uusap dati ay magkasama nang tumitingin sa talaan ng oras ngayon. "Papa, gaano kabilis ang tren sikat na ito?" Maingat na sumasagot si David sa tanong ni Oliver. 270 kilometro kada oras. Ang bilis, no? Oo, mabilis. Pero mas mabilis ang paglaki mo, Oliver. Tumingala si Oliver sa kanyang ama at ngumiti. Pagkatapos ng 3 buwan, sumailalim sila sa konsultasyon sa therapy center. Nagulat ang doktor sa pagbabago ni Oliver. "Hindi ka pani-paniwala. Ganoon kalaki ang pag-unlad." Patuloy ang doktor habang tinitingnan ang record. "Hindi ko akalain na magiging ganoon kabilis ang epekto ng environmental therapy." Nagpasalamat si Sarah sa doktor. "Kung hindi po dahil sa mungkahi ninyo, hindi po magiging ganito ang anak ko ngayon." And, I joke to, pagkatapos ng kalahating taon, nagsimula ang bahagyang integrasyon ni Oliver sa karaniwang klase. Ilang oras sa isang linggo, ginugol niya ang oras kasama ang mga karaniwang estudyante. Sa simula, kinakabahan siya, ngunit unti-unti siyang nasanay. Mainit din siyang sinalubong ng kanyang mga kaklase. At isang araw, nagdesisyon si Sarah, bumalik tayo ulit sa Pilipinas. 1 taon ang lumipas. Muling lumapag ang pamilya Thompson sa NAIA. Naaamoy ni Oliver ang airport. "Amoy Pilipinas, malinaw," na sinabi niya. Sumakay sila sa pambansang express patungo sa Tutuban Station. Habang nakikita ang tanawin sa labas ng bintana, bumulong si Oliver sa sarili. Nakakamiss. Pagdating sa Tutuban Station, dumiretso si Oliver sa platform nang walang pag-aalinlangan. Tila umuwi siya sa sarili niyang tahanan. Pagdating sa platform 14, may nakahinto na tren sikat doon. Tinitigan ni Oliver ang anyo nito. Tahanan, mahina ngunit may tiyak na boses. Naramdaman ni David at Sarah ang paglaki ng kanilang anak. 1 taon na ang nakalipas, nagsalita siya sa unang pagkakataon dito. Ngayon, kaya na niyang ipahayag ang kanyang damdamin gamit ang sarili niyang salita. Habang naglalakad sa platform, may nakita silang pamilyar na uniforme, ang guwardiya noong araw na iyon. Napansin din ng guwardiya ang pamilya Thompson. Ang kanyang mukha ay may pagkamangha at tuwa. "Bumalik po pala kayo." Tumakbo si Oliver patungo sa guwardiya. "Naalala niyo po ako? Dito po ako unang nagsalita noong nakaraang taon." Ang malinaw na salita ni Oliver ay nagpainit sa mata ng guwardiya. "Siyempre, naalala ko. Hindi ko po malilimutan ang araw na iyon habang buhay. Ang galing niyo na pong magsalita ngayon." "Opo, nag-practice po ako araw-araw," buong pagmamalaking sagot ni Oliver. "Gusto ko po sanang makapagsalita ng maayos kapag bumalik ako sa Pilipinas." Malumanay na, hinaplos ng guwardiya ang ulo ni Oliver. "Ang galing mo, napakagaling na bata." Halos mapaluha si Sarah sa tanawin na iyon. Isang tanawin na hindi niya naisip na mangyayari 1 taon na ang nakalipas. Ang kanyang anak ay nakikipag-usap sa ibang tao. Malalim na yumuko si David sa guwardiya. "Napakabuti po na nakilala namin kayo." Tumayo ang guwardiya at humarap sa pamilya. "Wala po iyon. Masaya po ako na makita ang paglaki ni Oliver." Palapit na ang oras ng pag-alis ng tren sikat. Tumayo si Oliver sa dulo ng platform at tiningnan ang orasan. 14:03. Tumunog ang bell ng pag-alis, gumalaw ang tren sikat. Pinanood ni Oliver ang anyo nito at nagsalita ng malakas. "Paalam." Umalingaw-ngaw ang boses na yon sa buong platform. Tumayo si Sarah at David sa tabi ng kanilang anak. Sabay-sabay nilang pinanood ang pag-alis ng tren sikat. Ang puti at asul na sasakyan ang nagpabago sa buhay ni Oliver. At ngayon, ito pa rin ang sumusuporta sa kanyang puso.
Papa, Mama, salamat po, sabi ni Oliver. Sa pagdala niyo sa akin sa Pilipinas, hinawakan ni Sarah ang kamay ng kanyang anak. Oliver, dahil iyon sa pagsisikap mo. Pero kung wala ang tren sikat, baka hindi pa ako nakapagsalita. Oo, niligtas ka ng tren sikat. Lumulubog ang paglubog ng araw sa pagitan ng mga matatayog na gusali. Hanggat tumatakbo ang tren sikat, patuloy na uusad si Oliver. Iyon ay ang regalo ng pag-asa na ibinigay sa kanya ng perpektong kaayusan.